We now call on June Legaspi, People's Tonight. Hi, good morning, ma'am. Good Ma'am, morning. kailan ba talaga mag-uumpisa yung, it has been published and several announced, no? Yung North and South Bus Terminal. Then, you made mention a while ago, if there's a budget. Magkano ba, sino bang gagastos, ang government o yung mga bus operators? And how much? Tapos, isa pa po, yung mga male urinal natin, have you tried to revisit it? Ma'am, grabe yung kasi dumadaan ako lagi. Grabe. Sige, umpisa natin sa mas madali. Kasi yung organized bus terminal, mahabang usapan pa yan. Sa male urinals, talagang sa major thoroughfares, hanggat maaari, as far as I am concerned as the general manager, napaka-unsightly and unsanitary. Some of them, inalis na po natin. At dahil po hindi, ewan ko bakit ito lang yung country na nagpo-provide ng ganyang klaseng urinal, no? I'm doing a study right now, which I would like to present to the chairman. Magkakaroon po ng parang strategic areas, male and female covered. Comfort rooms, no? Hopefully the chairman approves this. Pero nagpa-drawing na po ako. This one is complete with water. And then, hopefully, ang idea ko po dyan, it will be manned by a private company. Para hindi sabihin ang MMDA ay will be making money from this. But this is more for the comfort of the public. I will soon give this one to the chairman. Kasi nagpapahanap pa ho ako ng strategic areas. Kasi hindi naman pwedeng ilagay dyan. Kasi ang nai-drawing po ay parang mga vans din. But complete with water and all the amenities inside. Pero may bayad sana para ma-maintain natin. Hindi ba kagaya sa mga malls, meron pong bayad pag gumagamit tayo, yung iba. To make it really clean, no? And sanitary. Na yun, yung organized bus terminals, na-i-announce po natin yan by October. But Attorney Celis has mentioned earlier about the feasibility study still being done. So see who will spend, kaya nga po tinawag na public-private partnership. So meron po tayong counterparting na gagawin dyan. Tawagan naman natin ngayon si Cathy Cruz, DWAD, at happy birthday, Cathy. Thank you very much po sa inyo sa inyo, attorney. Unang-una po, natutuwa naman po ako at malaki po ang iniusad ng MMDA sa panahon po ngayon. Pero una gusto ko lang din pong malaman kung yun po bang sinasabi niyong centralized bus terminal ay meron po kayong tawag dito parang konferensya o pakikipag-ugnayan dito sa mga may-ari. Kasi yung pong pinaka-leader po o may-ari po ng 5-star buses, sinasabi po kasi nila na malaki po ang problema pagka nailipat daw po yung kanilang terminal. Kasi una, gastos nga. Pangalawa, kawawa naman daw yung mga mamamayan natin na pupunta ng probinsya, minsan limitado yung pera. Tapos, syempre, hindi naman lahat kayang mag-taxi. So, yung katulad dito sa may parte ng Cubao, kasi pag nilipat daw, ang hirap daw ng, kawawa daw yung mga publiko. Ano pong masasabi po ninyo ron? Happy birthday po, Thank you Ms. po. Cathy. Regarding po dun sa central bus terminals, yung mga concerns po ng mga stakeholders, gaya po ng mga pasahero, mga bus operators, the MMDA has been in conference or in dialogue with the stakeholders, including the bus operators, at narinig po namin yung mga concerns nila, lalo po because a lot of them have invested a lot in setting up their terminals along EDSA. Opo. So what happens to that, no? Kaya po nagkakaroon ngayon ng feasibility study taking into account all the concerns of the various stakeholders. Doon po sa concern ng mga pasahero na mahirap lumipat. Na-experience ko rin po yun when I travel, no? Ang concept po ng MMP bus na tinatawag nila, ang concept po doon is it will be intermodal, meaning to say, doon po sa bus terminal na yan,
Doon din po dadaan ng mga city buses, mga jeeps, mga malapit po sa LRT, mga taxi. Gaya po ng sa mga ibang bansa, kunyari po sa Seoul, Korea, makikita niyo po yung mga bus terminal doon. Dumadaan po doon yung tren nila, no? Yung subway nila, yung city buses, yung provincial buses. Ganun po, parang magko-converge lahat yon for the ease and accessibility of the riding public. Bukod pa po doon, kaya si Chairman Tolentino gusto po niyang ilunsad ang Central Bus Terminal para rin po kumonte yung mga buses flying EDSA. So, ang mga provincial po hanggang dun sa bus terminal and then just the city buses to fly EDSA. But definitely, ma'am, we will take into account the concerns of the stakeholders. Perhaps we could be giving them some concessions. Maybe we can creatively use tax incentives para lang po merong tinatawag na safety net when they convert to the provincial bus terminal. Okay. Another question ko po, ito po ay actual na naranasan ko kanina lang, papunta po ako rito. Karaniwan po kasi ang problema natin sa trapiko ay kawalang disiplina ng mga drivers. Talaga pong ito ay matagal kong lahat ng Pilipino ay ito ang problema, trapiko. Pero nakikita ko na hindi lang ang solusyon ay ang paghuhuli sa kanila ng ating mga kapulisan o kahit na ng MMDA. Malaking bagay talaga yung disiplina rin. Kanina talagang, kasi nakikipag-gitgitan sila usually sa pasahero para just to pick yung pasahero nga. And kahit na merong sasakay, ginigit-git pa rin niya yung tao para sa kanya pumaling yung dahil walang dadaanan yung tao dahil iniipit nga niya Ano pong ginagawa nating hakbang dito, ma'am? Kasi hindi na po biro tong kawawa yung mga pasahero na nadidisgrasya dahil sa kawalang disiplina ng mga tao. Ng mga particular ng mga drivers. Katulad po kanina, siya pa yung matapang, yung driver na yon. Kaya ano pong komentaryo po ninyo? Oo nga. Birthday mo pa naman, nagagalit ka. Happy birthday. Sige. Siguro punta ka sa MMDA, bobloat ka ni GM. Okay. Ang dyan kasi talagang aalamin natin bakit sila nakikipag-gitgitan. So sabi nga natin, na-discover naman natin because of the commission, di ba? Kailangan mas malaki ang kita nila. Nakipag-usap po kami sa DOLE. Okay, there is a study being done by DOLE in consultation with us. Baka pwedeng maging buwanan na lang. Hindi ba? Kino-consider po yan para sa bus drivers po ito. How about dun sa mga drivers? Hindi pa ho tayo doon. Muna tayo sa bus kasi sila yung sabi nga nating pasaway. Di ba? Pangalawa, ina-apprehend din naman natin tong mga bus drivers na to at mga bus nila. Talagang ang hirap. Nahihirapan din kami. Bakit hindi maintindihan ng ating mga bus drivers? Yellow lane. Klaro naman yung color yellow. Di ba? Yun nga lang, kumisan the attitude is just so bad. At saka kumisan talagang nagmamadali. Kaya kumisan ang aksidente, as you said, is very rampant. Pero hindi ho rin nakakaaligtas sa amin yan. Na-apprehend din ho yaman. Kanina, siguro yung may enforcer ba kaming... wala. Yun nga po yung masaklap Wala akong makitang pulis kanina. Kasi kung meron... What part of talagang, EDSA yan? dito lang sa may Manggahan, Commonwealth Market. Wala akong makita kanina. Yung pa nga po isang tanong ko 24/7 along Commonwealth Avenue. May Japanese newspaper tayo ba? Ang isang nga pong tanong ko, Sorry. 24/7 po ba itong mga MMDA enforcers? Kung 24/7 po siya, bakit nagiging kapansin-pansin na kapag araw lang ang visibility nila, pagkagabi medyo wala na. Kaya paspas pa rin yung 60 km per hour, hindi yun natutupad lalo na sa 10 oras ng gabi. Thank you very much, Cathy. Sige. We speak daw in English.
Ma'am, we appreciate your comment, no, na talagang yung discipline, hindi lang po dapat nanggagaling sa gobyerno, kailangan pansarili din po na for some reason, no, napapansin ko, talagang yung mga drivers ayaw nilang malamangan. Sinasabi nila na they always want to make sure that they will get that their way, no, when they're driving. Unfortunately, it's quite ingrained, no, nakikita ko po dito sa mga kung paano po tayo nagdo-drive, no. However, as GM has mentioned, we are doing our best to enforce traffic rules. In fact, there is a graveyard shift. That's one of the first things that the chairman initiated when he took the helm of the MMDA. We do have a graveyard shift. Kaya lang po, medyo skeletal force lang po yun. They act as spotters in case of floods. Pagka merong pong mga aksidente, tumutulong po sila to clear the roadway so that by morning, pag rush hour, clear na po yung mga roadway. Meron po kami niyan. And as I'd like to also elaborate a bit on the situation of the bus drivers kasi po, gaya po ng nangyari sa tragedy ni Ms. Chitestela Simbulan, talagang naglunsad po si Chairman Tolentino ng bus terminal inspection with the Department of Labor only to find out what are the working conditions of the bus drivers, what motivates them to drive so speedily, so recklessly, in disregard of speed limits. Nakita po niya doon na karamihan sa kanila, maybe more than 90%, yung kanilang compensation scheme is based on commission. Dahil po doon talagang gusto nilang makakompleto ng maraming trips. So dahil po doon, nagkaroon na po ng mga studies ang DOLE, ang Department of Labor, they will now hopefully soon come up with a policy statement para hindi na kailangang hintayin pa na magkaroon ng bagong batas kasi ang batas po matagal po bago napapasa, no? Hopefully similar to the policy statement of the DOLE with regard to the construction industry, meron po silang ganon. Sana meron din para sa mga bus operator industry, requiring that the bus drivers will be paid a monthly salary and that their bonuses or their incentives will not be triggered by the number of trips that they take, but maybe by something better, like what is their record in terms of road safety? Do they have a record of apprehensions? Maybe that could be the basis now to give them a proper and just compensation. That's also considering road safety po.